Yo, what's good? It's your boy Kurt, and ngayong araw nga, no, this is the part 3 nitong reaction natin sa interview or a podcast interview of Dog Brock sa Dog Brock TV kay Philip, no? And yeah, I mean, this is a new day, no? Pasensya na di natin natapos nung nakaraan kasi sobrang sobrang haba nito, 2 hours kung mahigit, almost 3 hours yung buong ano na yon, yung video na yon. No, hinati natin in 2 part, but now we have the part 3 of this interview, no? So, well, I'm just excited. I'm excited na kayo. Well, without no further ado, huwag natin patagalin. Let's get it. Let's fucking play this. Kung may podcast episode na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe, ha? Siyempre, i-check out mo na rin yung iba naming mga segments, gaya ng Soundtrip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Dog Brock TV. You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search follow Dog Brock, Radio. man. See you on the next Sunday Habit. Keep on winning. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite Gulo-gulo yung podcast. buhok ko. Nandito pa rin Okay. kayo sa Dog Brock Radio. Siyempre, nanonood kayo sa Dog Brock TV. Let's go. Huwag kayo malilito, Dog Brock Radio yung pangalan ng podcast program. Masi-search nyo siya sa Spotify. Dog Brock TV, yung pangalan ng YouTube channel. Alright? So, kasama pa rin natin si Philip. Yep. Sa mga nanonood, salamat po sa inyo. Sa mga Walang anuman. tumatangkilik nanonood dyan, kahit kailan nyo man ito napapanood, maraming salamat po sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like Dog Brock TV. Anyways, tol, I'd like to ask, sobrang passionate mo sa ginagawa mo eh. So, gusto kong maintindihan lang na ano yung gumigising sa'yo, ano yung nagiging motivation mo para Nescafe. tumigil? Kasi Nescafe syempre, ka. hindi rin ito madali. Nakakapagod kaya yan. Anong pinanghahawakan mo na para magpatuloy? By the way, we have coffee again. Ito maging honest Of ako course. sa'yo, ha. Sa tingin ko, ginagawa ko to para sarili ko. Mhm. And, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. And more than that, for my future din. Para sa future ko. Kasi, alam naman nating lahat na hindi ko tinapos yung pag-aaral ko, di ba? Mhm. Totoo naman yun. So, gusto ko lang maging, kumbaga, secured yung future ko. Mhm. Okay. So, Siyempre, lahat naman tayo, no? Doon siguro ngayon, other than our fans, ginagawa nila yung ginagawa talaga. Narinig niyo ba yung aso? Ang ingay ng aso sa labas. Grabe. Sorry about that. Talaga nila lahat para sa amin. And gusto din talaga namin bumawi sa kanila. Pero isa din talaga sa reason talaga na kung bakit gusto ko din talagang gawin. Other than nag-enjoy din ako sa ginagawa ko. Pero para ma-secure din yung future ko. Of course, yeah. Mhm. That's I respect that. That's a man of you. Yes. Mhm. Thinking about your future. Yeah, future. Kasi you understand na not everything is permanent. That's true. Totoo. That's really Totoo, di ba? Kasi alam natin kahit gaano sila ka-good looking, no? I mean, pagtanda nila, good looking pa rin naman sila para sa edad nila eh. Most probably, di ba? Yung mga gwapo dyan, sabihin natin natanda ka na, kumukulubot ka na. I mean, you're still good looking sa edad mo, di ba? Sa mga, sa mga kaedad mo. Kasi yung gusto kong sabihin, lagi ko iniisip na, tatanda ako. Oo, hindi na ako ganun kagwapo ng itong bata. Pero hindi naman kasi ako bata eh. Hindi na ako bata, matanda na ako. So, gusto kong sabihin na good looking pa rin ako sa edad ko. Diba? I mean, kasi yung gusto kong sabihin, pero yun nga, tama yung sabi yung Dog Brock, diba? Hindi naman lahat permanent. Kahit gaano kalulupit to sila Ken, sila Pablo, gaano sa Genius, si Justin as creative, ka-talented, kataas ng charisma, 'di ba? Lahat 'yun uhupa no. Darating yung panahon na hindi nila kakayanin mag-perform ng like nakaraan sa Araneta na guys, alam niyo na to, no? Pero isa ako doon sa isa yun sa mga pinaka na-amaze ako na during performance nila sa Araneta, walang tigil. Tuloy-tuloy yung performance nila. Meron siguro like 10, wala pa nga 5 minutes na parang may papalabas silang parang
video sa screen. Yun yung time nila para, mag-change ng outfit, mag-retouch, mag-prepare ulit sa panibago. Yun yung time nila, tapos diretso na ulit, sa isang buong set na ulit. Darating yung panahon na hindi nila kakayanin yun, dating yung panahon na hihingal na sila, dating na panahon na hindi na ganun kataas yung tono na maaabot nila, and dating yung panahon na hindi na sila magiging in. Diba? Alam naman natin yun, diba? Kahit darating yung panahon na hindi na sila magiging, alam mo yun, yung di na pupunta sa kanila, di habang buhay nasa kanila yung spotlight, katulad ngayon. Pero, of course, syempre, sa mga talaga is secure mo yung future mo, di ba? Na pag dumating yung panahon na yun, kung ano man mangyari, di ba? Unang-una, kasi ngayon pa lang may legacy na silang naiwan di ba? Kung ano man mangyari sa kanila ngayon, yung sa grupo nila, ba, knock on wood, ano man mangyari? Like, for example, let's say, again, this is just for example, okay? Na wala ko sila bigla. Doesn't matter, man. It doesn't fucking matter, actually. For example, kahit mawala pa yung fandom, biglaan. For example lang, like that situation na nawala yung fandom, kunyari, di ba? Nawala yung sumusuporta sa kanila ngayon. It doesn't actually fucking matter, man. Yung nagawa nila, ando na yun. Nakatatak na yun. Hindi na yun mawawala. May legacy na silang naiwan. So, ang na dito is mas-secure yung future nila, di ba? Kahit anong mangyari, di ba? Mag-last man o hindi, this okay ako, di ba? Wise lang, totoo lang, no? Hindi yung hindi kasi gusto ko, I will perform to my fans forever until come on, man. Yun yung nagustuhan ko dito. Understand na not everything is... Saka, at the end of the day, man, kahit na hindi ka ganun ka, sa pera, kailangan natin ng pera. Diba? Kailangan ma-secure mo na financially stable ka. Permanent. Yeah, totoo. That's really nice. That's smart, actually. So, actually, siguro hindi ito yung mga klaseng sagot na gustong marinig ng ibang tao. Pero, of course, gusto kong maging honest dito. Yeah, yun nga eh. Yun yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Baby, may mga fans na iisip nyo na, ay, ganun, gusto mo, financially stable lang. Paano kami? Mga fans kami. Yung perform nyo, yung dahilan kung bakit kami naging follower nyo, yung music nyo, yung performance nyo, yung lupit nyo. Tapos parang ayun lang, come on, guys. Come on, grow up. Lalo na sa mga maybe younger fans. Again, hindi ko niya lahat kasi nung bata-bata pa ako, syempre iba pa yung perspective mo pagtingin mo sa buhay. So, pag meron kang fina-follow, gusto mo, parang habang buhay ko, ano yung nagustuhan mo sa nila, ganun yung ginagawa nila, di ba? Kasi parang na-enjoy mo, di ba? Kaya ka naging fan. Pero again, pagdating ng panahon kasi, hindi naman kasi palaging ganun no? Palaging ganun, di ba? Yeah, I actually fucking respect that, no? Na sinabi niya yun. Diba, mas lalong tumaas yung pagtingin ko sa kanya, mas lalo kong na ididolo, kumbaga, dahil ganun yung mindset niya. Di ba? Sa bagay na to. Salamat, man. Gusto ko maging secure yung future. Yeah. Siguro nanggagaling yan sa isang batang lumaki sa lugar Yes. na mabagal ang balita, Ayun pa. mabagal ang oras, mabagal ang takbo ng buhay, mabagal ang dating ng pera, walang signal. Yes. And No? lagi kong iniisip, I don't wanna go back to, man. Oo, syempre kay sino, lalo pag nakaharap ka ng sorry, dami kong yapping, no? Nagkape na naman kasi ako Pero again, kung ako nasa sitwasyon nila, I'm just gonna, write song, perform, be on demon time habang nasa stage, i-hype kayong lahat, make sure na satisfied yung mga fans, at the end of the day, get that fucking bag, man. Ayun yung pinaka-goal, di ba? Masatisfy yung fan, mabigay mo yung 100% mo sa paggawa ng craft, and get the bag. Yun. Di ba? Na, yung for example, darating yung araw na magka-family ako. Mm-hmm. Siyempre gusto ko secured talaga. Gusto ko secured merong Totoo. saktong fund for our future. Maayos na bahay for... By the way, sorry, dami nating posting. Umpisa pala, kaya mahaba yung video By the way, sorry, I don't know why ipapasok ko dito, pero gusto ko kasi pag-usapan namin ito ng asawa ko
Kasi recently, may nakita akong post, I don't know, hindi ko na sabihin kung anong page siya, parang news page, na parang binalita doon na si Pablo, meron daw rumored non-showbiz na the girlfriend. Tapos pinost sila yung picture ng babae, like pati yung pangalan, di ba? Sobrang like, what the hell? Di ba? Kasi, alright, so, unang-una, mga artista nga na sikat, di ba? Yung mga artista na sikat, pag nalilink sila na baka magjowa sila, bina-blind item pa no? Kasi hindi sure Pero nakakatawa doon kasi, rumored girlfriend, pero nakalagay na yung mukha ng babae, nakalagay na yung buong pangalan. Alam mo yun, parang hindi mo lang blurred, hindi mo lang tinatago yung pangalan. So, I don't know if they have a permission to post that. Comment down below kung nakita nyo yung post na yun. And at the same time, like, ano naman? Kung magkaroon ng girlfriend for example, si Pablo, na non-showbiz, and as long as, anong pakialam natin na i-public siya? Si Pablo nga hindi nga niya pinapublic. Kung gusto niyang, low-key yung relationship niya, yung magkakaroon man siya kung meron man siyang girlfriend ngayon, or totoo man yun, or hindi, doesn't matter actually, sa kanya yun diba? And at the same time, man, ano na sila, 30s? Magka-30 na sila, or 30 na? Ano mo, hindi expect nyo, hindi sila pwedeng mag-jowa. Wala lang, nabanggit ko lang. No? Kasi, I mean, again, lumalapit na sa katotohanan no, darating yung time na maybe nagkakaroon sila ng jowa, or maybe, in the, like, it's actually very near, no? Na magkaroon na sila ng pamilya. Sobrang lapit na Mas malapit na tayo dun sa, sa magkakapamilya sila kaysa dun sa nagsimula sila. Diba? Mas malayo din narating nila Mas malapit na tayo dun sa, sa point na yun. And let's be realistic na kasi may mga fans kasi na parang nagka-jowa na or ayoko na. Like, come on, man. Ano ba na-expect mo? Naging fans ka ba nila kasi na-expect mo magiging jowa mo sila in the future? Come on, man. Wala, nakasala ako kasi may mga nagko-comment, nabasa akong comment doon na parang, alam mo yon, ayoko nang salita. Sorry. My future family. I mean, me personally, I'm here. I'm considering myself as an 18 because of, again, gusto ko yung personality nila as an artist, as as a human being na i-enjoy ko yung mga content na lalabas nila and their music. That's the main reason why naging fan ako nila, no? Kasi kung wala yung music nila, I'm being honest in here. Music yung dahilan ko ba't ako na ganyong manood sa kanila, gusto ko silang kilalanin. So kung wala yung music na yun, hindi ko naman sila papanoorin Hindi ko sila papainggan. So yun yung pinakadahilan, hindi dahil sa maybe in the future maging jowa ko to. Come on, man. Let's be real in here. And, alam mo yun, kaya talaga namin para sa You're taking care of your future. Yes, That's yes. how Taking care of simple my it is, future. no? Yeah. So, That's really karapatan mo nice. yun. I mean, there's a lot of stories of artists and successful people na they've worked so hard, but they don't have that future-proofing mentality. They spend a lot, lifestyle. Nila maglalast siya ayan. forever. Tapos, Diba? Maraming case na ganun actually. change yung time. Hollywood artist. Hindi nakapag Totoo yan. save, hindi nakapag Ikaw, how do you manage your finances knowing that you're one of the most influential people, artists in this country? How do you manage it? Ako magastos ako. Okay. Siguro lang, ang maganda sa akin is napapalibutan ako ng mga taong ginaguide ako sa kung ano yung tama. That's really, really important. Siguro, yun siguro dahil ang daming mabubuting tao na nakapaligid sa akin and nire-remind ako palagi, sobra na. Ito yung dapat. Ito yun. Hanggang dito lang. Nice, Dito lang muna. Okay. Okay lang bilhin mo yan, gift mo yan sarili kasi you Maganda na pinapalibutan mo yung sarili mo ng mga tao deserve it and pinaghirapan mo.
ginastos mo dyan yung blood, sweat, and tears to have that. And you know na wala ka niyan dati, so i-spoil mo sarili mo, but know your limits. That's really important. That's really nice. Yeah. Shout out to the people behind course. Philip, di ba? Yes. Everybody around him na taking care of, everything. That's really, really important. Ano kasi, parang medyo hindi ko minsan naiisip din talaga. Nakakalimutan ko minsan or nadadala ako, na-overwhelm ako. So, ayun. I'm so thankful na andyan yung mga taong ganyang klase ng tao na nandyan. Ganyang klase ng tao nandyan sila para sa akin. Ganun. That's really, really good. Tol. Yung sarili mo ba, nakikita mo talaga na nagpe-perform hanggang sa pagtanda mo? Ginagawa to. Okay. Sinagot na niya, pero I mean, gusto ko marinig to kasi napag-usapan pa, kakasabi ko lang, di ba? Medyo malapit doon yung pinag-uusapan nila. Yes. Definitely. Sobra. Nakikita ko, sabi ko, kahit tumanda na ako, kahit mag-evolve man yung music, kasi music evolves talaga, hindi siya mag-stay as ganito lang. Yes. Totoo. Pag nag-evolve yung music, sasabayan ko talaga yan. Ganun pa rin yung nasa isip ko talaga. Imagine, matanda na tayo, diba? 18, diba? Yung mga anak na, apo na, Alam mo yung lolo-lola mo na ito yung pinapakinggan? Yung gold, may segment sa radyo na, na golden time, golden Sunday, yung mga gano'n na sobrang mga luma, iba yung mga paborito nila dati. Gano'n na tayo. Next time, pinapanood natin sila. Oldies na rin to sa SB19. Yung sinusubaybayan natin. Kahit tumanda na ako, kung babalik mo sa dati na parang green grass of home, gano'n, gagawin ko pa rin yan. You're still gonna do it? Oo, I'm still gonna do it, man. Music is language para sa akin. Wow. Parang, yun yung paraan para to speak to people, ganun. But you used to hate it before, no? Your sound, no? Your voice, no? Yep. Your vocal range. But look at now, di ba? Yeah. Alam mo, meron akong na-wonder, di ba? Ano to? Merong mga kantang, hindi mo masyadong naiintindihan, pero na-uplift ka. Alam mo, may maraming kanta na alam ko lang yung melody. Yeah. Hindi ko alam yung lyrics. I don't even know the title. But when I hear it, Yeah. it makes me feel good. For example, like, kahit, Like, same same aspect ng ng mga Korean song. Di ba? Ng mga K-pop song. I mean, karamihan sa atin sa Pilipinas, di maintindihan yung, kung walang, di natin mababasa yung parang pinaka-meaning or caption para sa lyrics nun. Di natin alam yung meaning nun Pero, di ba? Pero yung vibe niya, maramdaman mo kung ano gusto lang ibigay na vibe niya sa kanta. Diba? Kaya nga, again, music is universal. Kahit iba yung language niyan, maramdaman mo kung ano yung gustong ipadaman ng kanta. instrumental It speaks lang. to you. Pero may certain feeling kang nararamdaman. Yeah. Di ba? So, amazing. So, meron ding, kumbaga, yun din yung nangyayari sa akin na yung kanta ko, kahit medyo weird siya pakinggan, it's all about how you feel. It's all about parang kung ano yung nararamdaman mo sa kanta. Ganun. Okay, oo, tama. Kung paano ka kinakausap ng music. Kumbaga, it speaks to you. Kumbaga. Ganun. That's how you do it, no? Yung pala, nakalimutan ko sabihin kanina. Yun yung gusto kong sabihin. Okay. Na, Inikutan lang namin inikutan lang. Gusto ko lang balikan. Oo, na-wonder niya lang na, yun nga, may mga ganong klaseng kanta. Kaya nakakagawa siya ng ganon, no? Okay. Tol, puntahan natin yung, paano yung a normal day ni Philip? Paano tumatakbo yung araw mo? From morning to, ano yung schedule mo ng may work? Example ng klase ng... Ganda nung napapansin nyo, nagsimula tayo sa kung siya nagkumpisa, yung rise ng SB19, mga struggles niya, and ngayon, dito tayo sa present, di ba? Ang pinag-uusapan nila, paano nag-start yung day mo? Sa present na tayo, man. Work. And then yung walang work na talagang idle time mo for yourself or for your loved ones. So, pag, should I, yung... Ikaw bahala. Pag-work? Ano una? Oo. Sige, so pag work naman, pumupunta kami pag may events kami or may bago kaming gawin or for example may paparating kami na shoot or something, may mga bagong kanta, ganun. So, everyday kami nasa studio, nag-practice kami ng mga piece namin, choreography, pinapractice namin yung kanta.
pinapractice namin yung harmonies para sa pag-record. And ayun, paulit-ulit lang everyday pinapractice namin, ganun, hanggang hanggang mag-record kami. Yun lang naman yung ganun lang naman yung ginagawa namin. I-master muna namin kumbaga. Para pagdating sa recording, walang problema, and pagdating sa shoot, walang problema din, at alam na namin kung ano yung gagawin namin. Kumbaga, yung certain roles namin, alam namin kung ano yung gagawin namin. So, kiniklear muna namin lahat ng bagay bago kami mag-finalize. Sumalang, no? Bago sumalang, kumbaga. And sa sa personal time ko, pag nasa bahay lang ako, manonood lang ng anime, man. Kasi sobrang big anime fan kasi ako eh. Respect. Yun yung parang, kumbaga, Yung mga anime fans dyan, alam nyo na, si Philip, fan din ng... sobrang big anime fan ako. Manhwa, babasa ako ng manga. Wow. Actually, parang naubos ko na, ang lungkot nga ng buhay ko eh. Bakit? Bakit malungkot? Naubos na lahat. Naubos ko na yung Wala nang naubos ko bago. na yung mga dapat basahin eh. Naruto. Man. Tapos na. Tapos na. Anak niya na yung bida ngayon, men. Okay. Si Andun Boruto. pa rin ako. Updated, no? Minsan nga, iniisip ko, alam mo ba yung Boruto? Hindi. Hindi mo Ako na alam hindi. yung Boruto. By the way, now we are starting to do like an anime reaction here in our channel because aside from music, I mean, that is one of the things that I actually like to consume, no? Anime. And itong nakaraan nga lang, I start to watch. I mean, meron sa inyo, no? Meron sa inyo na nanonood nun, na nanonood ng reaction ko. Start ako ng watch ng Bleach kasi never ko talagang I never actually started to like really watch Bleach, you know, to have an interest na kusa ko siya papanoorin. Napapanood ko siya sa GMA kasi dahil yun na yung palabas, no? Napalabas siya sa TV. Pero yeah, gusto ko lang bagitin, no? Na we are doing an anime reaction as well on this channel. So if you guys love watching anime as well, and you have like requests, you can comment down below, no? We are going to try and check it out. As long as di ko pa siya mapanood, no? Ayun nga lang yung mahirap kasi matagal na akong anime fan, so marami na akong anime na panood. Maniwala kasi hindi, marami na. So, let's see kung yung anime na, for example, mag-request mo kayo. Kung di ko pa napanood, kasi pag napanood ko na, syempre, hindi ko na papanood. Hindi na tayo mag-react doon, no? Hindi. Okay, sige. Hindi ko na kwento. Okay. Pero Hindi ko alam, yun hindi nga, ko alam. anak niya na yung bida ngayon. Okay. Boruto is the next chapter of Naruto. Ganun. By the way, next generation yun tayo. Boruto next generation. Yung kapatid ko, si Kuya Edward, yun, updated. Ah, din sa talaga? Boruto. Oo. Fan ng Shoutout Naruto. sa'yo, Fan ng shoutout sa'yo. ng Kasi manga. sobrang big fan ako. One Piece. Eh. Kaya na ano ko kayo. Nice. Ikaw si Luffy. One. Oh. So, yeah. And, nagbabasa lang ng manga, babasa lang manhwas. Yung manhwas naman, ano siya? Korean. Yung mga gumagawa niya na Korean. Okay. Manga ng Korean. Manga. Manga Pero is may Japanese. Colored siya. Yeah. Yung manga is Japanese. And Okay. meron ding manhwa. Okay. Which is ano siya, Korean. parang magkaiba siya sa manhwa tapos manhwa. Though same lang sila banggitin pero yung spelling magkaiba lang. Chinese din siya. Binabasa ko lahat kasi oo. pag naubusan na, sobrang lungkot na. Naubos ko na talaga lahat ng binabasa. Naubos ko na rin Talagang lahat. sobrang fan ka, no? Oo, naubos ko na rin yung... By the way, no, sa mga ibang updated sa anime dyan, no, nag-rise na rin yung mga Chinese anime, no? And nagaganda ng animation nila, no? So, nice. anime, ganun. Anong tingin mo, anong nakakailigan mo dun? The stories? Man, yung goosebumps talaga every time. Yung tanong ni, yung Doug, bakit yung nakakailigan mo dun? Time na sobrang yung pag umangas na yung pag Storya. umangas na yung story, umangas na yung character, yung protagonist, sobrang yung feeling talaga na ganun. Iba eh. Parang yun yung time na nakakapag-relax talaga ako. Wow, ang angas na ito. Yung kumbaga may mga ma-imaginative ako eh. Na-imagine ko na siya parang real world. Minsan na-imagine. Binabasa mo lang pero What if- parang nandun ka, no? What if mapunta ako sa ibang mundo? Meron ba ibang mundo ganun na pag namatay ka, ma-reincarnate ka? Meron bang ganun? So, Sa anime kasi, no? Kasi, like, sa tanong ni Doug Brock, di ba? Ano bang, parang ganun siya, di ba? Ano bang parang nagustuhan mo sa anime? Kasi, at the end of the day, anime, like, the same lang naman siya ng other, like, series, no? Nung mga ibang pinapad sa Netflix, di ba? Yung mga,
live action or yung tao talaga na palabas, same lang naman siya eh. May kwento, di ba? Yun yung dahilan kung bakit ka na-hype sa kwento, nagiging emotional sa kwento. Pero sa anime kasi, pag hindi ka talaga mahilig sa anime, like anime style na i-consume mo, hindi mo magustuhan yung anime. Right? Kasi yung kailangan gusto mo rin yung anime mismo, like yung art style ng anime, like yung itsura ng anime. Diba? Kasi kung hindi ka mahilig sa ganon, kahit gaano pa kaganda yung story ng anime, hindi mo siya magugustuhan o hindi mo siya matitripan panoorin kasi gusto mo like totoong tao yung pinapanood mo, mga ganon. So, ayun, talaga eh, kailangan pag mag-recommend ka ng ng anime, panoorin ng iba ganyan. At least hindi okay lang sa kanila panoorin to kahit ito ay anime, no? Like for example, may recommendation ko, maganda yung kwento niyan. Ayaw naman niya manood ng anime. Like yung anime talaga, yung drawing lang, di ba? So, wala din. In-imagine ko rin yung ganun. So, para pabiro lang naman na, meron kayang marireincarnate, ganun. Totoo kaya pag napunta ka sa ibang lugar or parang mapunta ka sa ibang dimension, ganun. Nalipat ka. Kasi nangyayari kasi sa mga binabasa. Ang isekai, no? Paano kayo pag din yun? Ibang klase may mga tawag dito. Yung mga tinatawag na lalabas na kung anong rank ka sa basta may levels solo leveling, yung mga tawag ganun mga feeling. may time na gumagano din ako yun. Status open. Sinasabi gano'n para makita yung Isekai. Parang confirm, di ba? Isekai, enjoyer si Ken. That's you. And that means you're human too. Diba? Yeah. There are things that makes you happy, entertains you, makes you feel relaxed. And also, iba rin yung endorphins na nabibigay sa'yo when you perform to your fans, Yes. Yeah. when you sing to your audience. That's the beauty of life eh. Yes, The yes. balance of the personal, the business, and the everything. Yep. Ikaw, okay. Tol, para sa takbo ng karera mo, if you may share a secret, no? Bakit ka nandyan? Bilang Philip, bilang Ken. May secret ka bang pwede mong i-share na pwede mong gawing tip sa mga batang artist na nangangarap gaya mo? Kasi risk taker ako. Okay. Yeah. I'm brave and naniwala ako sa sarili ko. Yun, nakaya ko. Gaya nga sabi ko kasi kanina, sinagot ko kanina na siguro desperado ako. Pero, ayun, risk taker talaga ako. I only have pocket money of 1.5 and pumunta ako sa Manila kahit di ako nagpaalam na pumunta ako dito. So, risk taker ako. Alam ko na kahit paano pag di ako matanggap. Diba? So, it's a big risk. Parang buong buhay ko, sinugal ko dun. Nabanggit ko nga sa inyo, di ba? Kung napanood nyo yung part 2, kung dito ka ngayon, pinapanood mo yung part 3, hindi pa napapanood yung part 2, may balik muna sa part 2. Diba? Andito pa rin kami, pagkatapos mo ng part 2. At sabi ko nga dito sa part 2, itong interview na to na, I don't know, part 2 ba? Part 1? Basta yun yung una, kahapon na sunod ko, na dapat kahit sa isang buhay mo, mag-take risk ka sa gusto mong bagay. Diba? Para hindi ka multuhin nun pagdating ng araw. Diba? Yung masyado akong sigurista na, hindi pwedeng magkamali. Diba? Ayoko mag-risk kasi baka hindi mag-success, baka mag-fail ako. Kaya wag na lang, mumultuhin ka nun in the future na pag hindi na talaga pwede? Hindi na talaga pwede, no? Nalipasan, umalis na yung opportunity, no? Wala nang opportunity para gawin yun, no? Ang mangyayari sa'yo is, wala na. Manghihinayang ka na lang. Mamultuhin ka na paano kaya pag ginawa ko? Right? Like, siguro ganito na ako ngayon. Di ba? May mga ganun kang thoughts eh. So, mas maganda na kahit paano mag-take risk ka. Di ba? So, gusto mong mangyari. And pag hindi nag-work, again, as long as buhay ka pa, no? Makakabawi ka eh. Pero yung hindi mo pag-try, di ba? Tapos wala ka ng opportunity. Tapos dumating yung panahon na gusto mong gawin, so wala ng opportunity or hindi na pwede. Wala. Manghihinayang ka na lang. Matapos talaga yung buhay mo na nanghihinayang ka.
So, Look at, Diba? So, it's a big risk. Parang buong buhay ko sinugal ko dun. but look at now. I mean, no, wala ka talagang taya, wala ka rin talagang reward, no? Naniwala ako sa sarili ko. Parang kumbaga, Yun yung secret. yung kumbaga may bangin, tapos di mo alam kung gaano kalalim, di ba? Di mo alam kung gaano. Tumalon lang talaga ako, men. Kaya mo yan, kahit anong, kahit saan ka mahulog, kaya mo yan. Naniwala ako sa sarili ko, kaya ko to. Wow. So, Respect that, man. yan. Binigay naman ni God sa akin. Yun. yes, sir. That's blessing, di ba? Kaya, minsan napaisip talaga ako, paano kaya na ako yung napili na mabigyan ng ganitong life? Mabigyan ng ganitong blessing. Ganun. I mean, hindi ko alam. Siya lang nakakaalam. Yun. Very blessed. Plan niya talaga ganun. Kumbaga. Yeah. Okay. Philip, itong 2023, you are really pushing your personal brand. I Yeah. can see. Mhm. Nararamdaman ko rin. And syempre, bilang, me being part of the local hip-hop scene as event organizer, manager, anong pwede naming i-expect sa Philip na hip-hop persona? Na, kasi syempre, sa local scene, meron tayong I mean, wala pong 7 sins na yan to, pero tayong tinatawag na Pinoy hip-hop, 'di ba? Syempre, pero very na to ngayon tol very na ngayon influence na talaga ng western hip-hop. Yeah, true. Influence na rin ang lakas ng Sobra. Indonesian hip-hop, Yeah. Japanese hip-hop. Yeah, yeah. Kumbaga, ang lakas na ng hip-hop in general worldwide totoo. Pero ano yung bagong flavor na dadalhin ni Philip sa eksena na to? Ayun. Hirap nito Sa tingin ko, yung pagiging unique ko, siguro. Yeah, iba Kaya ko. nang sinasabi ko sa'yo, mahirap intindihin yung ko. Mahirap intindihin kung ano yung nabibigay ko. So, yung para sa akin kasi, pag unique ka, or pag weird ka sa paningin ng tao siguro, not a bad thing na weird na pag weird ka sa paningin, Not normal, you know, not normal. it's If unique. not normal, Yeah. nag-stand out ka talaga. Like, Yeah. you're True. not the same as Everybody else. Everybody else, yeah. Ganun, may mga ganung ibang, sa ibang lugar na pag weird ka sa paningin nila, siyempre nag-stand out ka talaga. Kasi, ang weird niya kasi, iba talaga siya sa iba. Iba siya sa, hindi siya normal na tao talaga. So, nag-stand out ka. So, tingin ko, dahil imaginative ako na klase na tao, and minsan, yung utak ko kumbaga, parang, parang, iba-iba yung nangyayari. So, ano ko lang, parang tagpi-tagpi, kumbaga parang collage, ganun. Tagpi-tagpi ko lang. So, Alam mo, yeah, unique. parang ganun. So, magiging unique siguro siya, ganun. And with the help of people around me, and may mga pro din talaga ako nakasama, gaya ng kasama ko ngayon, ganun. Mga ganong klaseng tao. Mga magagaling din talaga. It's all about mga taong makakasama mo talaga din na makakatulong sa'yo. Malaki din talaga yun. Kasi hindi mo naman kaya na mag-isa ka lang So, ito yung bagong ipupush mo. Ito yung bagong yeah. pwede mong ipakita sa eksena ng Siguro hip-hop na pagiging meron. unique talaga. Pagiging unique sa ngayon. Kasi yung music din, gaya nga ng sabi mo, sobrang ang laki na ng hip-hop in general. So, I'm not sure, man. Kasi mahirap hanapin yung sariling style Mahirap hanapin yung sariling tawag dito, signature mo. So, pag mahanap ko siguro, I'm not sure pa kung You're still exploring kasi, no? I'm still exploring pa talaga. Pag nahanap ko siguro yung sarili kong sound, ay unti-unti siguro. Let's see. At least, you're in a process. Yes, and you acknowledge it, Yes, and you're yes. doing your best Yes. on every part of it. Kasi yung music kasi, influence lang talaga Respect that, man. Influence lang talaga yan Okay. Talking about influence. Sorry. Yeah. What was Sige lang. that? Okay. Talking about influence, sige nga. Pahingi nga ako ng influences ni Philip sa international scene. Ooh. International. Siguro Good bigyan ka question. ng tatlo. Yeah, sige. Siguro,
Post Malone. Post Malone, Okay. Travis Scott. Travis. I mean, Post Malone is like the closest siguro na like genre may nasabi ko sa kay Philip. Totoo lang. Like, spot on. Kasi parang Post Malone kasi is parang rock, hip-hop, no? So, parang saktong-sakto sa genre ni... I mean, yeah, saktong-sakto talaga. No? Iba lang yung tunog nila, pero yung genre nila is swak. Travis Scott, pwede. No Eminem? No? No Eminem? Lil Uzi Vert. Lil Uzi. Okay, yeah. Local. Sino mo Yeah, ano pa? I mean, Seven Sins is sobrang, laki ng, parang maririnig mo yung Lil Uzi Vert na influence niya sa Seven Sins. And also Travis Scott. Pansin mo locally na ng mga artist na medyo napapakinggan mo yung music lately. Ooh, Al J. gandang question. Oh, okay, Al James na. Nice. AJ, of course. Sino ba? Al James kasi safest pick no? Al J. No? Parang parang kung gusto mo ng good music, man, Al James Of course, yung mga sikat ngayon, sila Flo G. Okay, yeah. Sila Flo G, sino pa ba? Sino pa? May mga ibang kanta kasi na na naririnig ko lang pero hindi ko nga kasi kilala eh. Yung artist, no? Oh, yung artist. So, sino ba? Basta ang alam ko lang, sila Skusta, ganun, sila Skusta Clee. Yun yung mga yeah. na local din na ano. Oo. More on nakikinig ka ba foreign din? Oo. More on foreign talaga ako na nakikinig eh. Okay. Like, Oo nga no. Offset, Quavo. Okay, Migos, yeah. Kita-kita. Oh, okay. Takeoff. Okay. Kita-kita yung influence, man. Pag gumagawa siya ng kanta, that's the reason why. I see. I think na. Oo, rest in peace to take off. Mm-mm. But, talaga, Philip, talagang ano ka, parang gusto mo agad, umaga pa lang, no? Yun talaga yung tugtugan mo. Oh yeah, nagsiset kasi siya ng mood sa akin eh. Yeah. Wow. I feel, 2023 pala patay na sa take off, no? Parang kailan lang eh. Bilis eh. I feel good. Rockstar today. So, ganun. Okay. So, give it a look. How important is it na, you have that vibe in the morning right away? Para kasing parang yung music, parang na ko siya, parang naging soul. Ay, paano ba parang nagkakatawang parang hindi ko ma-explain ng maano eh. Parang sinasanay ba ako ng music, ganun. Wow. Kung ano yung vibe ng music, sumasanib sa akin. Parang, ang weird sabihin, no, na sumasanib sa'yo. Pero, Na-adapt mo, no? Siya, parang, Na-absorb. na-absorb. Yeah, Yung, ganun, or kung ano yung absorb. vibe na binibigay ng music sa akin. Ganon din ako to the whole day. Nice. Ganon din. So, you set up your mood din talaga. Yes, sa music. By Sa choosing music. Yes. Yeah. Pag lumabas ako ng pintuan, start na yung tugtog. Okay. Ganun na. One question. Do you meditate? Meditate. No. No. Pero you pray. Yeah. Nabanggit ko ito eh. I mean, alam ko nabanggit ko na ito kasi hindi ako nag-meditate kasi hindi ko kaya. Maraming demon sa utak ko. No? So, hindi ko kayang manahimik. Nabanggit ko na ito. I mean, alam niyo na yun, kung sa mga nanonood ng reaction ko, nabanggit ko na ito. You pray a lot. Yes. Not a lot kasi yung trabaho namin, Oo. mahirap eh. Oo. Pero you pray. I pray. That's nice. Nire-remind naman ako ng papa ko eh. Pray. Though, Pastor si Tito eh. yeah. Oo nga pala, no? Though, Oo nga talaga, pala. pasaway. Oh. Saway na bata. So, nire-remind, huwag mo kalimutan mag-pray. Ganito, ganyan. So, ayan. That's very nice. At least, andyan yung father ko, andyan yung mother na nagre-remind sa akin palagi. Okay. Philip, ito, few questions na lang. Yes. Tapos naman na tong kwentuhan. Yes. Sobrang dami ko ng curiosity na ngayon alam ko na nasagot mo. Yes. And thank you for being honest. Thank you. Tol,
Anong tingin mo sa pupuntahan ng OPM overall in the next Nice couple of question. buong OPM, rock, pop, hip-hop, P-pop, Mhm. Alam mo, everything. takot ko sagutin yung mga ganito. Huh? Should I answer it? Honestly? Yeah, anong tingin mo? Saan to papunta? Gaano siya, kasi ang lakas ngayon eh. Anong pupunta Yeah. nito? 2 Totoo. years from now, ano to? I mean, To be honest. come on, 2 years from now, mas lumakas, man. Pero, Oo. yeah. I'm not sure. Hindi ka rin sigurado. Sa tingin ko, walang problem yung OPM. Oo. Yung walang problem yung OPM talaga. There are a lot of artists na sobrang talented na gaya na sabi ko kayo na hindi nabibigyan ng spotlight. Mhm. Siguro, kailangan nahirapan. Parang parang takot ako sabihin. Parang, sa tingin ko, Lalaki lang siya lalo. Lalakas lang siya lalo. hindi. Parang, No? okay lang. Anyways, Ay, sige. Alright, that's a hot take, no? Sa tingin ko, Ito mahimik lang. May gusto ko sana kasi akong sabihin, pero parang I feel like it's an L take, no? So, mananahimik na lang tayo. Kailangan maging open-minded ng mga tao. Yeah, oh. that's one of the things. Kailangan nila matutong tumanggap ng bagong sound. Oo din, no? Kahit, Hindi siya sabi ko eh, kasi parang, yung mga tao, okay, pwede ko lang sabihin, sinabanggit naman niya. Aramihan ng mga, again, yung mga tao, like listeners sa Pilipinas, no? And at the same time, is sa mga artists itself, no? Parang, I don't know, parang, marami tayong magagaling na artist, or mga sikat na artist ngayon, pero parang iilan lang yung parang, nag-evolve to yung make the sound of their music be attractive sa paningin ng ng ibang country, di ba? For like gusto ni Pablo like world domination, di ba? I mean isa yung SB19 sa they actually experiment na lumalabas sila sa shell nila dun sa traditional sounding ng mga music dito sa Pilipinas. I don't know if I'm making sense to you guys, but may mga sa Pilipinas kasi may mga klase tayo ng rap or like ballad or like ng rock na nakasanayan na natin na gano'n yung klase yung tunog eh. Which is sometimes hindi siya nagiging effective like outside our country or like sa ibang bansa. Mahal natin yung sariling atin, no? Pero, of course, hindi masamang mag-evolve. Ang hirap i-explain, but, I mean, I'm getting what Philip's saying in here. OPM, Karamihan kasi ng mga artists, I guess, takot sila mag-experiment kasi yung mentality ng mga listeners dito sa Pilipinas is ganito yung gusto nila. Baka pag nagbago sila, like, it's a bit weird, no? So dami yung kanto lang, like traditional na tunog ng kanta natin dito. Like yung rap natin, ganito yung tunog, like, Kaya nga nakaka-amaze yung mga rapper natin sa Pilipinas na yung mga nakakahanap ng mga bagong cadence and flows na bagong pakinggan na hindi yung traditional na style ng rapping, yung parang para bang ito na naman sa mga kataga. Dahil pa rin naman eh, no? Meron kasi tayong standard eh. Meron tayong mentality na ito lang. Ito yung tunog natin. Yeah, okay. Yeah, we're in line, no? So, gusto kong sabihin. Noy. Yes, ito yung Pinoy. No, it's not like that, man. Music evolves. Yeah. Nag-i-evolve yung music eh. Hindi lang siya pwedeng ganito lang lagi. Kasi kung ganito ka lang lagi, napag-iwanan ka na. Yep, true. Napag-iwanan ka. Lahat ng bansa nag-move forward na eh. Ando na sila, ang layo na nila, nandito pa rin. Nandito ka pa rin. Kung gusto mong kung gusto mong lumaki talaga, sabayan mo. 'Di ba? Kung nasa river ka, 'di ba? Aanod ka eh. Sasabay ka talaga. Dapat parang ganun din siguro. So, personally lang naman po. Pero you know what?
ano ngayon sa nangyayari ngayon sa music natin, specifically sa hip-hop, I mean, yun kasi yung most of the time na pinapainggan ko, like, we're actually like moving forward. You know what? Marami tayong artist ngayon na nag-evolve, no? Yung sounding ng hip-hop natin is nag-evolve din. Now, of course, meron pa rin ibang, stay kung ano yung tunog, that's okay. Pero ayun, maganda yung pinapatunguhan ng hip-hop natin, sa totoo lang. Iba po yung paningin ng ibang tao, pasensya na po, pero para sa akin, yun po yung sa tingin ko. Na, Kailangan maging open-minded. kailangan natin maging open-minded Don't have to apologize, sa ibang man. tunog, and, bigyan ng chance Yes. yung ibang artist na hindi nabibigyan ng Yeah. hindi nabibigyan ng spotlight True. din. Wow. Sa tingin ko Give lang me a chance. kasi na-realize ko na sobrang daming artist talaga Na magaling, no? na magaling. Yeah, true. Lalo na kanina na-realize ko, dami ko nakilala na wow, grabe may artist na ganito. This is sobrang galing. Sobrang galing gumawa ng melody na nag-recall talaga sa utak ko na paulit-ulit. Tapos doon mo lang nakita. Doon mo lang doon ko narinig. nakita. First time, no? Amazed As talaga. international ako. standards Oo, na, no? Diba? That's really nice. Tapos, hindi sila masyadong hindi ko man lang narinig kahit saan. Ever since, no? Ever since. So, kailangan pa nila mabigyan ng chance, of Please, course. bigyan nyo po ng chance, ganun. True. Pero ang galing, no? It's so nice to hear it from you who's also an artist na bigyan ng chance, bigyan ng... Sorry, I think our camera just lagged for a little bit there. No, sorry. natin ng ganito yung mga ganun to. lang naman eh. Ganun lang naman eh. Please, bigyan din po natin ng chance yung Yeah. Yes. Sa tingin ko, din eh. Well, I guess, sa artist din naman kasi yun eh, no? Kung kahit gano'n kagaling kung hindi ka naman gano'n kasipag. Me personally, I don't know if may kita ako ng mga tao as magaling na. Like, yung artist side ko, again, I consider myself as a rapper, pero hindi ako nag-react dito. Like, diba, may mga ibang reaction channel na rapper reacts, diba? Mga gano'n, diba? Ayokong ilagay yun sa like, caption. Diba? Pero I consider myself as an artist, like a rapper, diba? Karamihan sa inyo alam naman na yun. Pero, again, hindi lahat ng maikinig sa music ko, nasabi na magaling ako or magugustuhan nila. Pero of course, for myself, alam ko sa sarili ko na magaling ako. Kasi ako yun eh. Diba? Pero I guess, ang gusto ko sabihin dito is yung may marami kasi magagaling na artist, no, na again, sinasabi nga sana mabigyan ng spotlight, pero again, sa artist din yun eh, kung kaya sila kasipag. Kasi katulad ko, kahit gano'n ko sabihin na sa sarili ko na magaling ako, hindi ko masisi kung bakit parang walang nakikinig, or kung gagawa mo lang akong kanta ngayon, walang mag-aabang. Kasi hindi naman ako masipag, hindi ko pinopromote yung kanta ko properly, di ba? Hindi ako nag-i-invest properly for music. Most probably, hindi siya magbubunga. Di ba? Yun yung nangyari sa akin. So, naiintindihan ko kung bakit. Parang hindi ako naglabas ako ng kanta. Wala naman narinig. Wala naman akong ginawa eh. Di ba? So, I guess, ginagawa kong example yung sarili ko, no? In defense naman, again, ngayon kasi medyo busy, no? Nakikita yung tumataba na nga yung lingkod, di na ako nakapag-workout, no? Kasi parang naipit ako sa trabaho, and dalawa yung baby namin. So parang I don't know why our camera is actually lagging. I do wanna apologize. But yeah, yun, in defense of myself, ang dami kasing medyo kasi ngayon, no? Parang busy, sobrang hectic in life, no? But yeah, so nga, para sa mga sa mga artists dyan, no, kung gusto yung, alam nyo magaling kayo, gusto nyo rin talaga matapatan ng spotlight, pag tayong masipag. Mga entertainment din siguro, sa tingin ko. Lalaki lang. Kasi, kung sino din kasi yung sikat, kumbaga, sila lang din po yung paulit-ulit. Siguro, So, itry lang din po siguro nila mag-venture out. Mag-explore. Mag-discover pa. Mag-discover pa siguro. I think rin kasi kulang sa dami rin ng artist. Bigyan ng chance yung iba. Oo. Kaya kailangan din ng more platforms pa. true. Yes. Para Tingin ko din. pag di ba? Simple as your virality went on Twitter.
Shoutouts dun sa taong nag-post ng Yeah, video true, na yeah, naka-upload diba? na rin naman sa internet. Pero kung hindi niya kung hindi niya ginanon yung angulo sa Twitter na may ganito pala tayong mga May ganung Diba? caption Amis talaga ako. Amis yung na ma-attract yung tao panoorin. Oh, grabe. Ang gagaling na itong mga to Ganun. So, sa tingin ko rin na more stage for them. si Philip ba open makipagtrabaho sa mga bagong artist? Oh man, I just wanna make good music. Yun talaga yung gusto ko. Very nice. Oh man. What if, no? What if I have a fucking stupid idea. What if we remix all of Philip's song Until Pansin Niya Tayo? What if we create a content na gano'n, no? Na ang goal natin is gano'n. I will going to remix all of, Ken's song Until Pansin Niya Ako, and maybe not. Maybe? That's fucking stupid, man. Gagawin ko nga yun. Whoever it is, kahit hindi ka sikat, Good music is good music. good music is good music. Yun lang yung gusto ko. As long as mag-enjoy ako. That's good kasi nga, ang galing lang din kasi ito yung personal mo na nag-e-explore ka. Yes. Wow. Good music is good music. So more opportunities also for collaboration. Of course. Wow, very good. Kahit sino, man. Kahit sino. Okay lang sa akin. Oh, alam nyo na. Yes. Alam nyo na. Ha? Philip Superior. Alam nyo na, guys, ha? Philips. Ah, Man, diba? Philip Superior, guys. I-message nyo, i-DM nyo na. Pakita nyo na yung sample nyo Let's agad. go! Hindi, ito kasi yun eh. Ang maganda rin kasi, tol, yung mga artist talaga ngayon, Yes. they're all may mga special talaga na saka galing. Yes. May internet ako, ba't di kita nakita? Alam mo yun, laging may wow moment, tol eh. Kaya, ako, kung ako tatanungin ko naman yung sinabi mo, ang galing nung sinagot mo na ano yung future ng OPM, merong kailangan lang maging open-minded. Kasi nakita ko, worried ka eh. Worried ka kasi ang bilis na ng shift ng mundo, pero nagigets kita na si OPM, ito pa rin. Di ba? No hate, no disrespect. Yeah, true. I love OPM. I love the music. Yan po yung nasa isip ko. Pasensya na po. It's just I think rin eh, sa rin to, napag-uusapan lang No naman, need to para rin to apologize, sa mga actually. record producer, sa mga music producer na, oo nga no. Meron tayong standard sa sarili natin. Oo. Na ito lang yun. Pinoy, Dapat ito, yun. dapat ito lang. Dapat ito lang yung ano natin. Wag, di ba? wag. Hindi nag-evolve. Dapat mag-evolve. Wag natin i-gatekeep. Sobrang inline yung ano namin dito yung aming mga chakra. Oh, yeah. That's right. Plaza. Wag natin i-gatekeep Topic na to. kasi there will always be people na classical na gagawa ng classic OPM music. Yeah, sure. Pero let's also support others. Kasi even on the biggest stage, ito share ko lang, no? Feeling ko lang, observation ko. Even on the biggest stage and the biggest countries who offers the biggest entertainment, na may pinakamagandang music video, pinakamalaking millions, hundreds of millions of views, pinakamalalaking production, nagiging open-minded sila in a way na yes, gagamit tayo ng sarili nating artist, sarili nating lahi, pero hihiram tayo ng talento ng Western people sa music videos, sa graphics, sa para ma-evolve pa rin yung craft nila. 'Di ba? So, very good example halimbawa, kayo. Yeah. Sa P-pop, there are Koreans na nagtitrain. Yes, There are yes, Koreans na meron. nag-i-invest because they know how... Talented tayo. Oo. Talented tayo. Yun. Exactly. May sumusugal na sa atin na ganun. Right? Siya, open-minded siya na kahit nasa probinsya siya, may training daw dito, gagawing grupo, gagawing ganyan. So, kung lahat open-minded sa Nice. evolution, sa bago, True. as long as you know na ginagawa mo yung tama, hindi ka nang loloko, wala kang ginagawang mali, wala kang tinatapahang iba, just do it. Be open-minded, try to explore, and be better every day. Magiging ambag ka sa pagtaas ng eksena. Let's go. True. Totoo. Yun yung... Ito yan. That's the beauty of being an artist, no? You can choose also what to do.
as an artist, always choose to do the right thing. Kasi your music will stay. Once you publish it, it will always be there. Yeah, Kahit sabihin mo, true. dinilit mo na, someone downloaded it. Pwedeng mangyari yun. Totoo yan. And it will put a mark in the universe. Ano ba yung nilabas mo na art? Uh-huh. Paano mo siya kinommunicate sa tao? Nakatulong ba siya? Oh shit, I actually got inspired. No? Kasi parang, oh man. Man. Hindi ko nakakala may inspire ako na, na magsulat ulit. Parang gusto ko ulit pagsulat, no? Dahil sa video na to, no? Shit. Di ba? Or may na-inspire ba siya? Kasi at the end of the day, yun din yung magiging ngayon ko lang din na-realize, kaya grabe yung suporta sa inyo. Kasi yun yung language nyo, yung craft nyo, yung art nyo, yung music nyo, plus yung dance moves nyo, yun yung nakikita ng audience nyo. Mhm. Yun yung nakikita ng fans mo Yes. naman sa'yo. Yes. Na, oo nga no, when you invest in your craft, tiisin mo lahat, mag-training, maulanan ka, matulog ka ng walang bubong, hanggang sa dumating ka sa winning moments mo. Lahat yun, culmination yun ng lahat ng paghihirap mo. Lahat ng sacrifices mo. Lahat ng mga bagay na pwede ka magpahinga pero pinili mo magtrabaho. Yeah. Kaya mo na-deserve yung ganong klaseng bagay. Exactly. That's really, really inspiring. Because pwede pala yun. Isang tao na galing sa Zamboanga. 1.5 lang yung meron. Yeah. Man, that's really, this episode is really inspiring kasi I've never, True, man. alam mo, sorry sabihin ko lang din. Akala ko, kinuha, dito na kayo sa Manila, parang mga talented na o kaya mga pero knowing na you're from there and you go through it all, Mhm. Yes. wow. Respect dun sa process. Thank you, man. Plus dun sa bawat laban, may laban dun tol eh. Mhm. Sa bawat laban dun tol, pinanalo mo eh. 'Di ba? Hanggang sa ikaw yung nag-champion Yes. dun sa apat na yung nag-aantay tol, isa na Yes, lang yung yes, inaantay nila and then aalis na. Ikaw yung dumating. Let's go. That's the culmination of all your efforts. Mhm. Tsaka yung satisfaction, yung level ng satisfaction na bibigay sa akin, sobra. Isa sa mga favorite memories ko na hindi ko makakalimutan ever. Hindi ko makakalimutan. Fulfilling, no? Yes, sobra. Kasi yung lahat, yan gaya na sabi mo, lahat ng pinaghirapan mo, di ba? Mhm. Tapos nagbunga talaga. Mhm. Ano din eh. Binigay mo yung lahat-lahat mo eh. Binigay mo lahat-lahat mo, sinugal mo eh. Mhm. Tapos, nagbunga din naman talaga kasi naniwala ka sa sarili mo. Let's Yan. go. Talaga. Anong tol? You have to believe in yourself, no? Again, isa sa mga sa mga bagay na kailangan mong requirements, no, before you take risk, of course. Hindi again, backtrack tayo sa sinabi ko na you have to take risk. Again, before you actually take that risk, no, you have to make sure that you believe in yourself first. Kasi mamaya, baka may doon dito ng literal na take risk, let's go, pero hindi ka pala unsure ka sa sarili mo na ibibigay mo yung 100% mo. So of course, you have to be, sure na gusto mo talaga siyang gawin before you take risk, di ba? Kasi kung hindi ka naman talaga sure, narinig mo lang na in-advise nung YouTuber doon na nagre-react sa napanood ko na take risk daw ako eh. Take risk nga ako. Tapos hindi mo naman talaga gusto or hindi ka talaga hindi mo alam kung ibibigay mo yung todo mo. So, nonsense yung pag-take risk mo, no? Baka di ka rin, most probably mas malaki yung chance na hindi ka mag-succeed sa risk na yun na tinake mo, no? So, make sure na, ingat. Message mo sa mga tao na ever since hindi, ito, tanong ko muna mabilis. Siyempre, hindi mawawala yung hate. Yeah. Paano hinahandle ni Ken? Paano hinahandle ni Philip yung hate? Oh, let's go. Good question. Ay. Okay. Gumagawa ako ng music out of it. Mhm. Ooh, Okay. Ginagawa mo pa rin inspiration, no? Yes. Nire-reframe mo pa siya? Yes, inspiration pa rin yun para sa akin. Nice. Mm. Yeah.
parang mas naging ano nga ako eh. Mas naging creative ako. Dahil sa mga natatanggap ko. Whether it's a good thing or a bad thing, nagiging creative ako. Galing. Kumbaga. I mean, wala akong time para ma-down. Gaya nga nasabi ko sa Rockstar, di ba? I don't have time para maging disappointed sa sarili ko. You have to pick yourself Yeah. up, di ba? Ang galing kasi, tol. Na-reframe mo siya na ganun. Creatively. At saka at the same time, yun nga, nagiging inspiration pa siya. Pero, ino-acknowledge mo, pero hindi ka nagpapa-apekto. Yep. Yes. Yun ang, I respect that. Tol, tanong ko naman mabilis. Anong masasabi mo sa mga taong sumuport sa'yo ever since? Meron ka bang mga fans na parang hindi pa SB19? Hindi pa, yung parang kababata mo lang, kagrupo mo lang, mga malayong pinsan mo na rooting for you. Yung day one, si mga ganun. Meron. Ano masasabi mo sa mga ganun? Tsaka sa mga unang naniwala bago pa yung lahat ng virality at lahat ng success. Ano message mo sa kanila? Sabihin ko lang, una sa lahat, magpapasalamat talaga ako. Kasi, since day one, nandyan pa rin sila. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Hindi sila nagsawa. Let's go. Shoutout sa mga yun, no? Nangyari, kahit anumang, a lot of things, there's a lot of things na nangyari. Pero nandyan pa rin sila. And, stay strong para sa amin. So, yung kami din, parang sila din yung naging strength namin para magpatuloy din. Sila yung, kumbaga, 5 kami. Sila yung parang thread or sila yung tali na nag-hold sa amin 5. Wow. Para to keep, parang para magkakasama pa rin kami, kumbaga. Stay together. Yeah, stay together. Andyan pa rin kami dahil sa kanila. So, maraming salamat sa inyong lahat. And, I hope na nandiyan pa rin kayo kahit sa mga kahit tumanda man kami, darating man yung araw na mabubuwag kami, pero that I assure you. See? Diba? Siya mismo nagsabi. Like, I mean, alam natin, dating talaga yun, no? Hindi pwedeng hindi. Alam natin matagal pa. Pero alam natin dating yung panahon na yun. No? Kasi, again, yung grupo nila, as an active group, hindi siya forever, di ba? Yung SB19 is forever. Like yung music and yung legacy na iwan nila, that's forever, man. Pero yung sila mismo as an active member of SB19 or, yung SB19 as an active group, mahuhupa yun eh. Now, and for, sa kahit ilang pang years na aabot, tatanda naman talaga kami, hindi kami mabubuwag. Inspiration namin yung isa't isa. Dahil sa kanila, no? Kahit nag-solo kami, that is for para mag-grow kami as a person, as an individual. And hindi dahil, meron kasi akong nababasa na nag-worry sila na baka daw umalis ako. Kaya ka nagsosolo kasi baka nagsusolo. iiwan mo na yung SB19. No, it's not that. I'll die as an SB19 member. Ganun. Let's go! Tatanda ko, mahal ko yung group ko. Let's go! And mahal ko yung mga brothers ko. So, mag-stay ako. And Let's go, of course, para baby! sa mga Let's fans go! namin. Ayoko din sila ma-disappoint. And siguro, wala kayong dapat ikabahala. And dito kami para sa inyo palagi. That's really nice. Yeah. Your message to your family, to your mom and dad, and of course to the grandparents na who took care of you. Yeah, totoo, when no? your parents Grandparents. wasn't around. I know Grandparents, man. W, no? W, grandparents. they're proud of you. What can you tell about them? Kasi, tol, years from now, babalikan natin tong usapan natin na to, di ba? Yes. Pag may baby ka na, pag may family ka na, Let's go! you'll watch this. First, yung father ko, thank you so much. You're the best father in the world. Pa, ikaw ang pinaka-butan nga papa. Nga sobrang special nga blessing para sa kuha nga naka. Although naka sa layo, pero kabalo ko nga para sa mua na siya.
you did everything you could to, to support us. And lagi mo kami nire-remind if ever na, whenever na napupunta kami sa, or sa, kumbaga tumitiluwas kami sa the right path. And you are there always to remind us. And sa mom ko, thank you so much, mama. Kabalo ko nga, medyo, yung, daghang kay ginastorya, ganyan. Pero I know na your mother, kabalo ka kung unsa ang best para sa mga. So, salamat kayo sa pagpadako sa mga og tarong bahalag. Dama sa layo ni Papa. Salamat kayo sa tanan. And Nice. kabalo ko na nalipay mo karon nga naabot na ako ni karon nga stage. Naabot na ako akong dream. And ayun, nara ko dire para sa inyo always. And I love you so much. And sa ate ko, thank you so much. Though parang lagi tayo nag-aaway dati. So alam ko natural kasi magkapatid tayong dalawa, and syempre magkalapit yung edad natin talaga. Minsan di tayo nagkakasundo, pero okay lang. I love you. And sa tita ko na Sweet naman. nagpatira sa akin dati. Tayo, salamat kayo. Tita, I mean, even though na medyo hindi tayo you're still W tita, man. W tita pa rin, kahit paano. I love you. And sa tito ko, thank you so much sa lahat. Sa lahat ng family ko, maraming salamat. And sinasabi niyo sa akin na proud kayo sa akin. Thank you so much kasi nakita niyo na kinaya ko. Kasi yun alam nila yung paghihirap namin na sinasabi nila. Parang walang nangyayari. Yeah. Magtrabaho ka na lang kaya, parang ganun. So sabi ko, bigyan pa natin ng chance. And pumayag kayo. So thank you so much dahil naniwala pa rin kayo, nagpatuloy kayo naniwala. And yeah, and thank you din kay God dahil naabot ko tong ganitong bagay. Maraming salamat po sa inyong Yes. lahat. Maraming Sa lahat ng sumuporta kay Ken at naniniwala kay Ken, kay Philip. Ang galing. Kasi yun tol no? Alam mo yun, parang 10 years ago, iba yung buhay mo. Yes. Sobrang Diba? iba talaga. Sobrang iba. No, 360 na. Nakakaano nga no? Kung iisipin mo kung ikaw nasa perspective ni Ken, 10 years ago wala kang ganyan, wala kang, alam mo yun, andun ka sa sa panahon na napaaral ka, ayaw mong mag-aral, di ba? Andun siya sa panahon na yun, 10 years ago, di ba? Na nagbibeg siya sa magulang niya na gusto na ulit mag-aral, binalik siya ng probinsya 10 years ago, but ngayon dito na siya. Right? That's what's up. Bago, no? Yeah. Wow. And I think you deserve it because you're humble. You deserve Thank it you, man. because Minsan- nakita ko you're true. Minsan mayabang din ako. Iba yung yabang na confident tol Iba kasi iba yung, alam nyo ba yung yabang na, may nag-uusap. Ito, may tinapik siya, halimbawa, sapatos, o kaya kotse. Yung biglang may sasabat, kotse, ganyan, meron din kami yan Yun, yung iba yung ganong yabang, pero iba rin yung yabang na kailangan mong maging mayabang para maging unique at mag-stand out. Kasi alam mo na isa na lang yung hinahanap nila, baka yun yung hinahanap nila, yung yabang. Yeah. But True. that's, wala ako pinakamagaling dito And sometimes, you have to be like that because no one is gonna put you on. No one is gonna take care of your name but you, True. really. So, Real talk. always put yourself first and always believe in yourself. Kasi sa mga pagkakataong down tayo lang din yung magpapabangon sa sarili natin Kaya lagi natin paniwalaan Very well yung self said, natin, man. diba? Tol, anong message mo sa lahat ng mga bagong artist, sa mga nangangarap? Message mo sa lahat ng mga gusto ng art, gusto ng music, gusto sumayaw, gusto kumanta. Anong message mo bilang artist, of course? Take the risk. Be brave. Gusto nyo talaga, yun, tahakin nyo. Whatever people say, kahit itali ka man nila sa mentality na ganito lang, ganyan. No. Kung mawala ka dyan, gawin mo. Kasi that's what I did and it worked for myself and
I think mag-work din yan para sa inyo. Let's go. Wow. Yes. Sobrang solid. Guys, be brave. Take the risk. Kung meron ako napulot sa episode na to, sobrang dami. Pero isang malaking takeaway para sa akin. Kailangan mong maniwala talaga sa sarili mo. Totoo. Kasi kahit nagda-doubt silang lahat, kapag naniniwala ka sa sarili mo, kaya mo magpatuloy. Kahit maniwala silang lahat, kung ikaw wala kang tiwalang kaya mo. Wala mangyayari. mangyayari. Yup. Mhm. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Sana may napulot kayong value sa episode. So, ang na to. dami. Ako, sobrang dami kong na-realize Kaya gaya ka naman. We're still lagging, man. today. Sobrang dami kong Sorry, we're na-realize. still lagging. Ang hirap matulog sa bahay na walang bubong kapag tag-ulan man. And sometimes, yes, now it's fun. Yeah. Diba? Pero totoo. imagine Diba that. ngayon parang nakakatawa na tinagkukwentuhan nila pero pag ando ka sa sitwasyon yan, fucking hard. Ngayon parang hindi imagine ko no? Napuyat ka, pagod ka, tapos isipin mo na, trading pa ako tomorrow. Pumunta going pa to tomorrow. Ina, diba? Para sa passion. Diba? Isipin mo yun. Yung araw na nandun ka, hindi mo alam yung mangyayari bukas, kailan matatapos yung ulan. Mhm. Pero kailangan mo yun gawin. Kasi yun lang yung meron ka. Let's go. Guys, galingan lang natin palagi. Bigay lang natin yung best natin. Tapos wag natin kakalimutan mag-enjoy. Sana nag-enjoy kayo. Tol, sa kanila mapapakinggan, sa kanila mapapanood social media mo. Sa Let's kanila go. Oh yeah, so sa social media ko, sa lahat ng social media ko, just search for @PhilipSuperior if you don't know me. And kung gusto nyo po ako makilala pa, yan nga po, search nyo lang po @PhilipSuperior to keep you updated. And ilalabas po yung EP ko sa February 3. Wow. And yung YouTube Complex channel ko EP po to, ay diba? Philip. Search nyo lang po, Philip. And nakalabas na po sa YouTube yung music video ng aking third single which is called Rockstar. Rockstar. And yung official audio po sa lahat po ng digital platforms, music platforms. Yun po. Alright. Follow nyo lang, subscribe nyo lang si Philip. Lahat ng social media niya, yung YouTube channel niya, nandyan sa baba. Yes. Follow him, subscribe to him. This is a very good podcast episode. I mean, I can say, this is one of my favorite. This is Thank you, really, man. really valuable. Guys, salamat. Kita tayo ulit sa susunod na Sunday Habit. Sobrang saya ko. Sobrang solid na Meron akong episode. chance magawa to. Kayo na nanonood, na nare-record namin to, masaya ako na nasi-share to sa inyo. Pero ako mismo na nakakausap yung mga gantong amazing talents, amazing artists, it feels a huge blessing to me. Shoutout sa buong TMP Media Group. Shoutout sa buong TMP Productions Incorporated. Shoutouts kay Maro Salas, producer ng programa. Shoutouts kay Mac Digital Strategy and Marketing ng TMP. Shoutouts kay Koy. Shoutouts to everybody in the studio. Maraming salamat po. Sa lahat na sumusuporta kay Philip, sa lahat ng tumutulong sa araw-araw na takbo ng buhay niya. Yes. The best kayo. You have a very good artist. God bless you Go. guys. This has been Dog Brock. Kasama natin si Philip. Ito po ang paborito niyong podcast. This is Dog Brock Radio. Let's on go. winning, That's a fucking great podcast, Thank you man. so much, man. What a great episode. Let's go. Hey. Alright, well, again, that's Dog Brock TV, no, Dog Brock Radio, with Philip. Man, I don't know why we're still lagging. I don't want to apologize. I mean, patapos man na yung video, so just, ayan yun na. I don't even know if you guys are still here, but I just want to say na this episode is a great episode. No, it's a roller coaster of emotion. Iba yung daramdaman natin kung paano siya nagsimula. At the same time, yung mga naranasan niya, feel like naranasan natin, no? And very inspiring itong lalo na
sa mga artist or sa mga, aspiring artist. Katulad ko, I mean, yeah. Sobrang inspire ako sa video na to. Parang gusto ko ulit magsulat, no? So, great episode. Yun lang gusto ko sabihin. I hope you guys enjoyed that. And that's our reaction for today. See you on the next one. Peace.